na pag nag-loan ka ng 15,000 pesos, na-approve ka ng 15,000 pesos, ang marireceive mo daw ay 14,850. 150 lang daw po yung ikakaltas nila. Legit po ba ito? Tingnan po natin, silipin po natin kung isa ito sa mga loan application na maaasahan na natin. Welcome back to my channel. This is Rich Review TV at ang pinag-uusapan po natin dito ay online lending platform. Meron po isang commentator na nag-request po na i-review po natin ito si Moroloan. Kung legit po ba ito o isa lang din sa mga loan shark application na sinasabi nila. Sabi po sa application na ito na pag nag-loan ka ng 15,000 pesos, na-approve ka ng 15,000 pesos, ang marireceive mo daw ay 14,850. 150 lang daw po yung ikakaltas nila. Legit po ba ito? Tingnan po natin, silipin po natin kung isa ito sa mga loan application na maaasahan na natin o tulad lang din ng mga loan application na iba yung ipinapakita nila sa nare-receive natin. So wag na po natin patagalin, just keep on watching. Bago po natin umpisahan ang usapang loan application na ito, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel na to at first time nyo po sa channel na to, mag-subscribe na po kayo, like and share, and click the notification bell para lagi po kayong updated tuwing meron po tayong i-review na application i-upload sa channel na to. Proceed na po tayo sa pag-uusapan nating application. Ang application po na ito ay si Moroloan. Si Moroloan po ay may 4.9 stars at may 94 ratings. Sabi po dito, makakapag-loan ka kapag ikaw ay Filipino citizen, 18 to 60 years old, may ID1 government issued ID, and stable income. Na pag nakapag-loan ka daw ng 15,000 pesos, ang marireceive mo daw ay 14,850. At babayaran mo yun within 3 months. Long term po daw sila. Pag na-open nyo na po yung application na yun, ay hihingi po sila ng active mobile number na kung saan doon po nila ipapadala yung OTP. Then kapag nakapag-sign in na po kayo, makikita nyo na po itong apply button na meron na po silang maximum loan amount. Pero hindi pa po ito talaga yung approved amount na i-approve nila sa iyo. Then click apply. Makikita nyo po dyan yung personal information. Sa personal information po, andyan yung province of residence, city of residence, residential address, postcode, educational level, marital status. Then after po nun, ay hihingi po sila ng emergency contact number. Dalawa pong emergency contact number na kapag hindi po kayo na tawagan, ay maaring sila po ang tawagan ng Moroloan. Then credit check po nila kayo. At ang nakalagay po dito, it is overdue in the past month, maximum overdue days in the past month, total borrowing in the past month, number of loans in the past month. Then hihingi na po sila ng ID. At ang ID po na pwede dito ay yung UMID, National ID, SSS ID, TIN ID, passport, driving license, then magsi-selfie na po kayo. After po ng selfie ay itong bank information, kung saan nandun yung name mo, yung account type mo, kung ano ang pipiliin mo, kung e-wallet or bank, then bank name, bank account. After nyo po yun, mailagay yung details nyo about bank information. After nyo po mailagay yung bank information ninyo, doon nyo na po makikita kung magkano yung i-approve nila sa inyo. And in my case, sinapprove po nila ako ng 5,000. Then click apply. Nung naklik ko po yung apply, ito po yung details. Yung 5,000 ay may loan term 90 days. Amount to receive is 4,950. Service fee is 50 pesos. Interest is 405. Tapos date of due date is February 24, 2024. Kung talagang 90 days loan term po ito, ay February pa po yung due date niya. Then, kung okay po kayo doon, then submit. Dito po, nakalagay po under review. Tapos yung may nakalagay din na loan term, 90 days, amount to credited is 4,950, service fee is 50, and interest is
0. Though, kung okay po kayo dyan, i-confirm nyo lang po iyan. Lalabas na po yung under review. And after ko po mag-antay ng ilang minutes, is rejected po yung aking application. Paano kumukuha lang sila ng information? Meron po siyang pagkakahawig doon sa past review natin dati na application, parang si Civil Cash. Parehas na parehas po sila ng laman. Ganon din po yung matatanggap na pag nakapag-loan ka daw ng 15,000 is 14,850 yung marireceive mo. Then 150 lang yung ikakaltas nila. But in the end, nung nireject po nila ako, naghanap po ako ng mga reviews, tumingin po ako ng mga reviews kung totoo na matatanggap mo yung 4,950 pag 5,000 yung na-approve sa'yo, 50 pesos lang yung kaltas. Sabi po dito sa review, fake, auto-reject, they will just steal your information. At dito sa isa, ano yan, late nyo nilabas service fee, parang na-approve po siya, tapos need na i-loan bago malaman yung service fee, para hindi po talaga yun yung natanggap niya na halimbawa po sa akin, hindi po talaga yung 5,000 ang natanggap niya. Kasi iba yung lumabas o iba yung natanggap niya dun sa ipinakita nilang details kapag na-approve ka. So, sabi dito, tapos halos kalahati ng niloan yung service fee. Ibig sabihin, kalahati lang po yung natanggap niya at kalahati yung service fee. So, isa na naman pong loan shark application at nagpapakita ng ibang details sa umpisa. Pero yung na-receive nyo ay iba din po dun sa details na ipinakita nila. So, ito po yung review natin sa More Loan. At isa lang din po siyang loan shark or isa lang din po ng mga application na nagpapakita sa umpisa na parang ikaw ay may encourage na manghiram sa kanila, pero hindi naman po talaga totoo. Kaya mahalaga pa rin po na tayo ay manood ng mga reviews tulad po ng ganito, or tayo po ay mag-research muna bago po natin install o manghiram sa isang loan application. So yun lang po, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga reviews po natin at sa mga videos na i-upload po natin dito. Yun lang po, and see you in my next video.